Muli, purihin ng Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat. Miyerkules na naman po ngayon. Midweek service po natin mga kapatid. Ako po'y naniniwala na ang bawat isa sa atin ngayon ay nananabik na makinig sa mensahe ng ating Panginoon. Tunay nga po na napakabuti ng ating Panginoon. Sa panahon na may pinagdadaanan tayo, ang Diyos ay nananatiling tapat sa lahat ng ating mga pangangailangan. Ang Diyos ang nagpo-provide. Ang Diyos ang lagi nating kasama sa panahon na ating pinagdadaanan. Kaya nga sa mga tunay na mga Kristiyano, ang panawagan sa atin ng Panginoon, pumanatag ka lamang. Kapatid, anuman mga sitwasyon mo sa buhay ngayon, tandaan mo, kasama po natin lagi ang Panginoon. Hanggat taglay natin yung hininga na to, ang lakas na ito, hindi tayo iniiwanan ng Panginoon. Lagi natin siyang kasama. Kaya nga, may dahilan para lagi tayong magpasalamat sa Kanya at magpuri sa Kanya. At ako po'y naniniwala, excited ka nang makinig sa panawagan ng ating Panginoon. Kung naalala ninyo mga kapatid, nung ako'y nag-share sa inyo nung nakaraang midweek service, so mga kapatid, sino ba ang ating Diyos? Magandang katanungan po ito sa buhay na meron tayo bilang tayo ay napabilang na sa mamamayan ng Diyos. Ngayon makikita po natin gaano ba kahalaga ang Diyos sa buhay natin. Ano ba yung mga pamamaraan ng Diyos? Paano ba kumikilos sa buhay natin? Ano kaya ang pwedeng magawa ng Diyos sa buhay ko? Minsan hindi pa rin natin maintindihan kung paano kumikilos o kikilalanin ang Diyos sa buhay natin. Kailangan makita natin ano ba ang ginagawa ng Diyos sa buhay ko. Kailangan maintindihan ng bawat mananampalataya ito para kahit sa papaanong pamamaraan makakalaban tayo kay Satanas dahil alam natin ang kaaway. Patuloy siyang umaatake. Ang Diablo, nariyan po siya. Hanggang narito tayo sa mundong ito, ang Diablo hindi po titigil. Aatake at aatake siya. Hanggat hindi natin napapanghawakan yung weapon na panglaban sa kaaway na ito, malamang maaapektuhan ka. Sigurado, darating ang panahon, panghihinaan na naman tayo ng loob. Mahirap yan. Dapat nagpapatuloy ang tunay na mananampalataya. So mga kapatid, ano-ano ang mga katangian ng Diyos na ating maaasahan? Mahalaga malaman natin ito Bagamat maraming katangian na pwede nating maasahan sa ating Diyos, pero ngayon magbibigay po ako sa inyo ng 3 na dapat natin laging tatandaan. Unang-una po, maaasahan natin ang kanyang pagpapala sapagkat siya ang Diyos ng biyaya. Hallelujah! Ang Diyos ay punong-puno ng biyaya. Kaya nga minsan hindi natin kayang ipaliwanag yung biyaya ng Diyos. Hallelujah! Kung mapapansin natin, gaano man kasama ang tao, inabot pa rin ng Diyos, binigyan pa rin ng pag-asa. Kung minsan naman ang mga tao, kapag sinabing biyaya, nakatingin kaagad ito sa material na bagay. Pero sa ating po kasing mga Kristiyano, kadalasan nakikita natin biyaya ng Diyos ang lahat. Alam natin na may Diyos na makapangyarihan sa lahat na pwedeng tumulong sa atin. Huwag nating pangunahan. Mas maganda sa bawat desisyon na para bang hindi ka sigurado, kailangang lumuhod, humingi ng tulong sa Panginoong Diyos. Magtiwala sa Diyos. Siya yung Diyos na tumubos sa iyo. Siya yung nagligtas sa iyo mula sa kapahamakan. Siya yung nagbigay sa iyo ng magandang plano. Siya ang nagbigay sa iyo ng buhay na walang hanggan. Kaya ka nabubuhay ngayon sa mundong ito dahil sa biyaya ng ating Panginoon. Bakit hindi natin lubos-lubusin ang pagtitiwala sa ating Panginoon? Pangalawa, maaasahan natin ang kanyang presensya sapagkat siya ang Diyos ng kapayapaan. Saan ka man naroroon, kapatid, ano man ang kalagayan mo, ang presensya ng Diyos, lagi siyang naroon. Omnipresent God, all-knowing God. Ano man ang pinagdadaanan mo, nakikita ka ng Diyos. Kailangan mo lamang pumanatag at magtiwala sa Diyos. Kaya kapag hindi ka nakakonect sa ating Panginoong Hesukristo, sigurado walang kapayapaan. At naniniwala ako, nasa atin ang kapayapaan. At yan ang gustong atakihin ng kaaway, tanggalin ang kapayapaan sa buhay natin. Kapag nawala ang kapayapaan sa isang tao, magdidesisyon siya lagi nang naaayon sa kanyang kalooban. Kaya huwag tayong lalayo. Kaya huwag tayong liliko sa pamamaraan ng Diyos. Kaya napakahalaga lagi na tayo bumababad sa salita ng Diyos. Pangatlo po, maaasahan natin ang kanyang lakas sapagkat siya ang Diyos ng kaaliwan. Ang banal na Espiritu ang nag-aaliw sa atin. Siya yung ibinigay sa atin ng Panginoon na sa panahon ng ating kalungkutan, panandalian lamang yan dahil ang banal na Espiritu ng Diyos ang tutulong sa atin upang mapanumbalik muli yung kagalakan at kapayapaan sa buhay natin. Sa kabila ng kalungkutan mo, ang Diyos ang magpapalakas sa iyo. Sa kabila ng paharabang pangamba mo, ang Diyos ang magbibigay sa iyo ng kasiyahan. Sa panahon na parabang iniwang ka na ng mahal mo sa buhay,
Bibigyan ka muli ng lakas ng Diyos para makapagpatuloy ka sa buhay na meron ka. Ang Diyos ay patuloy tayong inaaliw upang makapag-encourage din tayo sa iba. Ibig sabihin, ini-encourage tayo ng Panginoon upang tayo din ay maging encouragement o mag-encourager sa iba nating mga kapatiran. Tunay pong napagpala po tayo sa mensahe ng ating Panginoon. At ngayong gabing ito, meron na naman po siyang panawagan. Ang mensaheng ito para sa atin, para sa iyo kapatid. Mapatatag tayo sa ating pananampalataya. Yan ang dahilan kung bakit meron tayong midweek service. Ang nais ng ating Diyos sa lahat ng kanyang mamamayang pinili niya na ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay napabilang na sa mamamayan ng ating Diyos. Ikaw at ako kapatid, sigurado ako nananabi ka ng makinig ng mabuting balita ng ating Panginoon. Set aside muna natin yung mga gawain dyan sa bahay. Bagamat online service man tayo, naniniwala ko na hindi nalilimitahan ang kapangyarihan ng Diyos para pagpalain ang bawat isa sa atin. So mga kapatid, kung ready ka na, basahin po natin ang salita ng Diyos. Matatagpuan po natin ito mga kapatid sa mga Panaghoy, chapter 3, verse 21 to 26. Alam naman po natin na ang sumulat nito si Jeremiah. Hallelujah. At kung babasahin po natin itong mga Panaghoy, talaga nga namang punong-puno ng kalungkutan. Dahil alam po natin, mula nung bumagsak po ang bayang pinili ng Diyos, ang Israel, nakita natin na dumanas sila sa napakahirap na kalagayan. Pero tandaan po natin yung pangako ng Diyos, yung katapatan ng Diyos, makikita po natin dito. Panaghoy chapter 3, verse 21 to 26. Gayon may nanunumbalik ang aking pag-asa kapag naaalala kong pag-ibig mo, Yahweh, ay hindi nagmamaliw. Kahabagan mo'y walang kapantay. Hallelujah. Ito'y laging sariwa bawat umaga. Katapatan mo'y napakadakila. Si Yahweh ay akin, sa Kanya ako nagtitiwala. Si Yahweh ay mabuti sa mga nananalig at umaasa sa Kanya. Kaya't pinakamainam ang buong tiyagang umasa sa ating kaligtasang si Yahweh ang may dala. Purihin po ang salita ng Panginoon. Tayo po'y manalangin at magpasalamat sa ating Diyos. Hallelujah. Dakilang Diyos na makapangyarihan, maraming salamat po muli sa mga salitang aming nabasa. Dalangin po namin, Ama, ang pagkilos ng iyong banal na Espiritu sa bawat isa sa amin, sa mga kapatiran ko na naroon sa kanilang mga tahanan, nanonood, nakikinig. Panginoon, katagpuin niyo po ang kanilang pangangailangan espiritual. Mapatatag po kami ang aming pananampalataya, Panginoon, sa paglilingkod sa inyo. Hayaan niyo pong mangusap po kayo sa amin, Panginoon, at lubos po naming maunawaan, Ama, ang inyong panawagan sa amin, Lord God. Dalangin po namin, Ama, na pagharian niyo po ang aming buhay, ang aming pamilya. Dalangin namin, Panginoon, na mapagpala kami, Ama, sa gabing ito sa mensaheng nais mong iparating sa amin. Dakilang Diyos, maraming salamat po. Pinupuri po namin kayo. At hayaan niyo po, Panginoon, gamitin niyo po ang buhay ko na maging daluyan ng inyong pagpapala. At ikaw lagi, Panginoon, ang maparangalan sa buhay kong ito. Salamat po sa isang napakalaking pribilehiyo na ako'y magamit mo bilang daluyan ng inyong mensahe. Ama, maraming salamat po. Kayo lamang po, O Diyos, ang nais naming mapapurihan, maparangalan, at mangusap po kayo sa bawat isa sa amin sa gabing ito, Ama. Salamat po. Ibinabalik po namin sa inyo, Ama, ang pinakamataas na papurit pa sa salamat sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Hallelujah. Tunay na napakabuti ng ating Diyos. Hallelujah. Ang topic po natin pag-aaralan ngayon, ang katapatan ng Diyos sa Kanyang mga pangako. Kung tatanungin ko kayo, mga kapatid, paano nyo napapatunayan na ang Diyos ay tunay na napakatapat? Sa panahon po kasi na ating kinalalagyan ngayon, kung makikinig tayo ng mga iba't ibang mga balita na naririnig natin, magagawa pa kaya nating magtapat sa ating Diyos? Matututunan pa ba nating magtapat sa ating Diyos samantalang marami pong naghihirap, marami pong maranas ng gutom sa panahon na ating kinalalagyan? Nariyan pa yung mga banta ng giyera sa iba't ibang mga bansa. Talaga nga namang nakakatakot. Pero tandaan po natin ang katapatan ng Diyos sa Kanyang mga pangako. Yung pangako ng Diyos na hindi nagbabago mula noon hanggang ngayon. Siya yung Diyos na dapat nating iangkla ang ating pananampalataya. Yung Diyos na nagligtas sa atin. Tandaan po natin ito, mga kapatid. Huwag kang mawawalan ng pag-asa hanggat nabubuhay po tayo. Gaya po sa ating nabasa kanina, alam naman po natin ang pinatutungkulan nito ay sulat para sa mga Israelita na naging alipin na sila dahil nga sa kanilang pagliko sa kalooban ng ating amang nasa langit. Sila ay pinahintulutang maghirap. Alam natin yung
yung hirap na pinagdadaanan nito. Kung babasahin nga natin itong mga panaghoy, talagang makikita natin pagdadalamhati. Subalit itong nabasa po natin, nakita ni Jeremiah na ang Diyos ay hindi siya humihinto. Mayroon siyang pangako na tunay na mapapanghawakan. Siya yung Diyos na matapat sa kanyang mga pangako. Kung minsan madalas lang nangyayari dahil nga sa pagliko at hindi natin pagsunod sa kalooban ng Panginoon, nahihirapan ang tao. Kaya nga mga kapatid, pumanatag lamang po tayo at gawin natin kung ano ang nais o kalooban ng Diyos. Ang panawagan sa atin ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat, katapatan. Dahil ang Diyos natin ay tunay na tapat sa kanyang mga pangako. Tayo namang mga pinagkatiwalaan ngayon sa panahon na ating kinalalagyan, magtapat po tayo sa ating Diyos. Anumang sitwasyon natin kapatid, magtapat po tayo sa ating Panginoon. Sapagkat alam po natin na ang sino mang nagtatapat sa ating Diyos ay hindi mabibigo. Kaya nga magandang malaman natin ang kahulugan ng salitang katapatan sa Hebreo ay una, katatagan. Hallelujah. O yung pagiging matibay. Minsan kasi, magtatapat pa ba ako? Wala na nga ako. Magtatapat pa ba ako sa Panginoon? Kailangan ko to. Maiintindihan ng Diyos ang aking pangangailangan. Kapatid, nakikita ng Diyos. Kung alam mo kung sino ang Diyos sa buhay mo, kung ano ang magagawa ng Diyos sa buhay mo, kapatid, matututunan mong magtapat sa ating Panginoon. So katatagan at pagiging matibay, at ang kabaliktaran naman nito ay yung pabago-bago. O kaya yung pabago-bago ng pag-iisip. Magdidesisyon ka ngayon na ngayon susunod ka na sa Panginoon at ngayon ayaw mo na. Sasabihin mo, ibibigay ko na ang para sa Panginoon, pero pagdating ng panahon at nakita mo, nalula ka sa dami ng mga bayarin o ang mga gastusin, teka lang muna. Yun yung masasabi natin. Yung kabaliktaran naman ng katapatan ay yung pabago-bago natin ng mga desisyon at pag-iisip. Hindi po nalulugod ang ating Panginoon dyan. Sabi dito sa mga awit, chapter 119, 89 to 90, ano? Ang salita mo, Yahweh, ay di kukupas, walang hanggan, matatag at di makilos sa rurok ng kalangitan. Hallelujah. At ang taglay mong katapatan ay hindi na magbabago. Ang nilikha mong daigdig matatag sa kanyang dako. Hallelujah. So makikita natin na ang salitang katapatan ay katumbas ng salita ng Diyos. Hallelujah. Kapag ang tao ang nangako sa iyo, siguradong hindi natin mapapanghawakan yan. Mga kapatid, kapag ang Diyos ang nangako, mula noon hanggang ngayon, ang pangako ng Diyos pwede nating mapanghawakan dahil siya ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang kanyang mga pangako ay nananatiling totoo dahil hindi siya nagbabago sa kanyang mga pangako. Mula pa man noon, ang pangako ng Diyos ay hindi kayang baliin ng sino man. Ang tao ang bumabali, lumiliko sa layunin ng ating Panginoon. Pero ang Diyos, kung ano yung panuntunan niya, doon ka lamang at tatapikin kanya muli, ibabalikan niya doon sa nais niya. Ang plano ng Diyos ay napakaganda, subalit ang tao dahil nga sa kasalanan, nawalay ang tao sa pagsunod sa kalooban ng ating Diyos. Pero ang Diyos, hindi kumukupas ang kanyang pag-ibig, naroon pa rin dahil tunay na mahal tayo ng ating Panginoon. So mababasa po natin sa Malakay chapter 3 verse 6 po, ano? Sabi niya, ako si Yahweh, hindi pa kayo lubusang nalilipol sapagkat hindi ako nagbabago sa aking pangako. Hallelujah. Isa sa magandang ilustrasyon na makikita natin, yung magandang halimbawa ng mag-asawang Kristiyano. Minsan nakapanood ako ng isang pelikula na talaga nga namang Kristiyanong mag-asawa dahil nga sa kanilang sinumpaan na hanggang kamatayan, till death do us part, di ba? May mga sumpaan ng mag-asawa dahil nga Kristiyano. Nakita ko doon sa isa niyang kapartner na babae na may karamdaman at yung mga pangako na hindi niya iiwan hanggang sa huli ng kanyang hininga. Hawak-hawak ng kanyang asawa ang babae at hanggang sa malagutan na ng hininga. Pangako na nagtapat ang lalaki sa kanyang asawa na hindi niya iiwan. Mas lalo pa siguro ang ating Panginoong Diyos. Hallelujah. Tandaan po natin ito sa mag-asawa, nangyayari yung ganong kalagayan. Pero yung ating Diyos, hindi kanya iiwan ni maging sa kamatayan mo, sasamahan ka ng Panginoon at siya yung muling pagkabuhay. Sa mga tunay na Kristiyano, tandaan mo, mamamatay man ang mga tunay na Kristiyano, pero may muling pagkabuhay. Kasama natin ang Diyos, yung covenant natin kay Kristo. Siya yung Diyos na magbibigay muli sa atin ng panibagong buhay, yung buhay na walang hanggan. So mga kapatid, yung pangakong yan, pwede nating panghawakan. Sa ating mga tao, mahirap talaga. Pwede tayong mangako, pero hindi
naman natin natutupad. Marami tayong mga pangako. Sino ba dito ang napangakuan na pero hindi rin naman natupad? Hindi ba't masakit yan, mga kapatid? So ating memory verse ngayon sa gabing ito, sulat ni Apostol Pablo sa 2 Timothy chapter 2 verse 13, kung tayo man ay hindi tapat, siya'y mananatiling tapat pa rin sapagkat hindi niya maaaring itakwil ang kanyang sarili. Dahil ang hininga mo galing sa Diyos, ang buhay mo galing sa Diyos, hindi niya pwedeng itakwil yan. Dahil yung pangako ng Diyos, ang katapatan ng Diyos ay mananatiling tapat yan sa buhay natin. Kahit hindi tayo magtapat, ang Diyos mananatiling tapat sa buhay natin. Nung hindi pa natin nakikilala ang Diyos, ay natatakot tayong magtiwala sa Kanya. Dahil hindi pa natin alam kung sino siya at kung ano ang magagawa niya sa atin. Parang sa magkaibigan po, mga kapatid, hindi mo masasabi o mapapanghawakan ang katapatan ng kaibigan mo kung hindi mo pa siya nakakasama ng matagal. Kailangan nating mapatunayan. Teka lang, katulad sa mga nanliligaw, kaya may sinusuyo. Kailangan niya, nakita mo. Hindi, minsan din naman kasi, nagpapanggap pa. Kailangan talaga mahabang paglalakbay. Katulad ng mga Israelites, 40 years silang naglakbay sa ilang. Ang nais ng Diyos, mapatunayan kung talaga bang nagtatapat kayo sa akin. Pero nakita naman natin, nakalulungkot pong isipin na sa kabila ng kanilang mga pagsubok, binabalikan nila yung leader na nag-alis sa kanila sa pagkakaalipin. Hindi sila naging tapat sa Diyos na makapangyarihan na nagpalaya sa kanila sa pagkakaalipin sa Ehipto. Minsan, pag darating ang New Year, marami tayong New Year resolution. Gusto nating mabago yung buhay natin. Gusto nating magtapat sa kung kanino man. Gusto nating magpakabait, ngunit di natin magawa. Diba? Kung tayo ang gagawa na magtatapat tayo sa ating Panginoon, kung sa sarili nating kaparaanan, hindi natin makakaya ito, kapatid. Alam natin ito. So, madami tayong mga dahilan. So, paano tayo makakapanatiling nagtatapat sa Diyos? Unang-una, mga kapatid, pag-aralan ang kanyang mga salita. Napakapalad natin, mga kapatid. Kasi noong mga sinauna pa, wala pa ang New Testament. Ngayon, from Old Testament hanggang New Testament, iniwan sa atin ng Diyos, inilatag sa atin ng Panginoon upang mapag-aralan natin ang kanyang mga salita. Hindi natin kayang magtapat kung hindi natin alam yung gabay ng tamang pagtatapat sa kalooban ng ating Panginoon. Kaya nga, kung pinag-aaralan natin ang salita ng Diyos, makikita natin ang Diyos ay di nagbabago at hindi nagsisinungaling. Hallelujah! Ang Diyos ay mananatiling tapat sa kanyang mga pangako. Kung aalamin natin at aaralin natin ang salita ng Diyos, ang Diyos ay hindi siya nagbabago. Sabi dito sa mga Bilang chapter 23 verse 19, ang Diyos ay di sinungaling na tulad ng tao. Ano mang sabihin niya ay kanyang gagawin. Kung mangako man, siya ito'y kanyang tutuparin. Hallelujah! Yan yung Diyos natin. Yan yung Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya nga mahalagang pag-aralan natin ang salita ng Diyos. Kung sa mundong ating kinalalagyan, mga anak natin minsan, papasok sila ng preschool, elementary, high school, college. Dapat ganun din po tayo sa salita ng Diyos. Una, baguhan tayong Kristiyano, dapat nananabik yan. Dapat ang mga tunay na Kristiyano, hindi nananatiling sanggol. Dapat lumalago yan, nagle-level up, lumalago hanggang sa gumraduate na siya, hanggang sa magamit na ang buhay natin sa paglilingkod sa ating Panginoon. Huwag kang manatiling taga-upo lang sa ating iglesia. Dapat lumalago ka. Dapat nagpapatuloy tayo. Tandaan po natin ito. Aralin natin ang salita ng Panginoon at ang Diyos na siyang gumagabay, ang banal na Espiritu na nagpapaunawa sa atin. 1 Samuel chapter 15 verse 29, ang maluwalhating Diyos ng Israel ay hindi nagsisinungaling at hindi nagbabago ng pag-iisip. Hindi siya tulad ng tao na nagbabago-bago ng pag-iisip. Ay sinabi natin kanina, ng kabaliktaran ng katapatan, di ba? Pabago-bago ng isip, pabago-bago ng desisyon. Teka lang, hindi na nagiging tapat yan. Pabago-bago ka ng isip. Susunod ka kay Kristo. Ngayon, ayaw mo na. Ngayon, give up ka na. May konting pagsubok lang at nahihirapan ka na. Lalayo ka na. Kapatid, ang pagtatapat sa Diyos hanggang sa dulo ng buhay mo yan. Gaya ni Apostol Pablo, ang mabuhay ay para kay Kristo. Maging ang kamatayan daw ay may pakinabang pa din sa mga tunay na Kristiyano. Walang sayang sa paglilingkod sa ating Panginoon. Kaya nga maganda mong paalala sa atin ito sa Matthew chapter 24 verse 35, lilipas ang langit at ang lupa, ngunit ang aking mga salita ay mananatili magpakailanman. Bakit hindi nating aralin ito? Kaya nga gayon pa lamang,
Alalahanin natin kung gaano kabuti ang Diyos, ang mga salita niyang ibinigay sa atin, inilatag niya sa atin. Bakit hindi natin pahalagahan? Ang mga Bible study, pahalagahan natin. Ang araw-araw na pag-aaral ng salita ng Diyos ang magiging batayan natin sa pagbuo ng mahalagang desisyon sa ating buhay. Hallelujah. Totoo po mga kapatid sa buhay na meron tayo, magdidesisyon tayo lagi. Dapat nakaangkla ito lagi sa salita ng Diyos. Teka lang, baka babaliin ito ang pangako ng Diyos. Magdidesisyon ako, palayo naman ito sa kalooban ng Diyos. Kaya nga ang bawat desisyon natin dapat nakaangkla sa salita ng Diyos. Kung alam nating inaaral natin ang salita ng Diyos, hindi tayo maliligaw. Bawat desisyon natin, lagi natin mag-glorify ang Diyos sa buhay natin. Mahirap magdesisyon. Alam naman po natin ang nangyari sa mga Israelites. Lumiliko sila sa Diyos kaya hindi nila nararanasan ang pagpapala. May bili na ang Diyos doon, pagpapala o sumpa. So magandang paalala sa atin, Joshua chapter 1 verse 8. Anong sabi dito? Huwag mong kaliligtaang basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo yon araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Hallelujah! Sa ganoon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Kapag kasi ang bawat desisyon natin, ang bawat lakad natin, nakaangkla ito sa kalooban ng Panginoon, sigurado akong pagpapalain ang sino man. Huwag kang matakot. Kung tama ang nilalakaran mo at ito'y kalooban ng Diyos, huwag kang matakot, kapatid. Bagamat maraming mga bumubulong dyan, kawawa ka naman pag sumunod ka, ikaw na lang ang gumagawa ng mabuti. Bakit hindi ka na lang gumaya sa iba? Mga kapatid, ang mga tunay na Kristiyano maninindigan sa katotohanan. At alam natin, ang sabi dito, nakita naman natin sa buhay ni Joshua yan, puro tagumpay dahil alam niya, mahalaga sa kanya ang salita ng Diyos. Ni minsan, hindi siya iniwan ng Diyos, hindi siya pinabayaan ng Diyos. Nung matanda na siya, ang sabi niya, ako at ang aking pamilya ay maglilingkod kay Yahweh. Kaya nga sabi natin sa ating local church, pamilya ko para kay Kristo. Yan po yun. Sa mga tunay na nakakaunawa kung gaano kamakapangyarihan ang salita ng Diyos, ang Diyos na kasama natin, ang Diyos na gumabay sa atin, masasabi natin, pamilya ko para kay Kristo. Hallelujah. Naranasan na po kasi natin ang presensya ng Diyos. Kaya nga ang lagi nating panalangin na walang maiwan sa bawat pamilya natin, maglilingkod sa tunay na Diyos na makapangyarihan sa lahat. So mga kapatid, paano tayo makakapanatiling nagtatapat sa Diyos? Unang-una, pag-aralan lagi ang kanyang mga salita. Pangalawa po mga kapatid, pag-alaala sa pagkilos niya sa ating buhay. Kung titignan po natin ngayon, mga kapatid, realization na sa buhay natin. Tingnan, ilang taong ka na? Ilang taong ka na? Kung babalikan mo lamang mula nung pagkabata mo, maganda minsan magkaroon tayo ng ganito Isipin natin, alalahanin natin kung gaano kadakila ang Diyos, hindi yung pag-aalala sa panghinaharap. Ang sabi dito, pag-alala. Alalahanin yung pagkilos niya, pagkilos ng Diyos sa buhay natin. Madalas kasi tayo pag-aalala ang iniisip natin, ano na ang kakainin ko bukas, paano na ang hinaharap ko, paano na kaya sila, lalo na ngayon meron ng mga nakabantang mga gyera-gyera, nag-aalala na tayo. Hindi po, dapat alalahanin natin yung Diyos na nagtagumpay noon, hanggang ngayon siya yung Diyos na kasama natin. Sa mga tunay na Kristiyano, kapanatagan lagi yan. Hallelujah. Dahil alam naman natin, mangyayari yung mga bagay na yan, dahil nakasulat na yan sa salita ng Diyos. Kung inaral natin ang salita ng Panginoon, makikita nating mangyayari yan. Pero ang sabi ng Panginoong Diyos po, manatag lamang po tayo. Siya ang bahala sa atin. Kung sakali mang mangyari yan, ako po'y umaasa na lahat tayo, mararapture po tayo. Hallelujah. Dahil tayo mga Kristiyano ngayon, rapture na po ang iniintay natin, inaabangan natin. Hallelujah. Kaya nga dapat lagi tayo magbantay at maghanda. Huwag tayo magpapaisi-isi sa panahon natin kinalalagyan. Kung may mga panahon tayo na talaga parang tinatamad, labanan po natin. Maglingkod po tayo sa ating Diyos. So napatunayan na natin sa ating mga sariling karanasan na kailan may hindi tayo binibigo ng Diyos. Marami na mga pagsubok na dumaan sa buhay natin, pero ang Diyos na kasama natin. Tinulungan tayo ng ating Diyos. Kaya nga tatanungin ko ang bawat isa sa inyo. Ngayon na kayong mga nandyan, nanunood, nakarelate kayo, pansinin lamang ninyo, ang Diyos ba hindi naging tapat sa inyo? Siguro walang magsasabi niyang hindi nagtapat. Dahil ang Diyos, nanatili siyang tapat. At may isang utos na lagi ibinibigay ang Diyos sa mga Israelita. Alalahanin o tandaan
Ang Diyos lagi ay nagbibigay siya na alalahanin ninyo. Tandaan ninyo, para bang sa ating mga magulang, nung mga maliliit pa lamang kami, ang aming maama lagi siyang may paalala. Huwag kayo makikisama sa mga barkadang hindi mabubuti. Lumayo kayo sa mga barkadang magdudulot sa inyo ng kasamaan. At mag-aral kayong mabuti, mga anak. Tandaan ninyo ito hanggat na may pagkakataon kayo. Sa mga taong sumusuway sa utos ng mga magulang, makikita natin napapariwara ang buhay. Ganon din po sa ating kinalalagyan. Alalahanin natin o tandaan natin dahil ang Diyos nagbigay siya ng babala. Sabi niya dito sa Deuteronomy chapter 8 verse 2, alalahanin ninyo kung paano niya kayo pinatnubayan sa ilang sa loob ng 40 taon upang matuto kayong magpakumbaba. Sinubok niya kayo kung susundin ninyo siya. Hallelujah. Mga kapatid, isang napakagandang paalala nito Ang layunin pala nun kung bakit tumagal ang paglalakbay ng mga Israelita ay para matutunan nila na magpakumbaba. Hallelujah. Pero sa panahon na ito, imbis na magpakumbaba, mas lalo pa nilang ginagalit ang Diyos dahil nga reklamo sila ng reklamo at nagalit ang Diyos. Ang Diyos hindi nagkulang ng paalala. Nung panahon ng COVID-19, di ba, inalagaan niya tayo, ginabayan niya tayo, hindi niya tayo iniwan, hindi niya tayo pinabayaan. Lahat ng ating pangangailangan, may mga panahon o mga patutupa sa buhay natin na hindi naman tayo naging handa. Hindi natin handa na biglang darating ang COVID-19, hindi man lang nga ito nag-text sa atin, di ba? Wala man lang nakakaalam, bigla na lamang lockdown. Mapalad ang may mga nakaipon pero hindi rin nagiging dahilan para magamit nila yung kanilang kayamanan dahil nga lockdown, di sila pwedeng lumabas. Di ba? Nung panahon ng undoy, ang daming lumubog na mga sasakyan. Hindi rin naman tayo naging handa. Pero ang Diyos nga, dahil nga siya Diyos na katapatan, siya yung Diyos na tapat, hindi niya tayo pinabayaan. Hindi niya tayo iniwanan. Lagi niya sinasabi, tandaan niyo ito, alalahanin niyo ito. Tayo po mga kapatid, sa panahon po na ating kinalalagyan, sariwain natin yung mga mahahalagang alaala kung gaano kabuti ang Diyos sa buhay natin. Mas magandang alalahanin natin yung kabutihan ng Diyos. Huwag nating alalahanin yung mga kasawian natin. Isaiah chapter 46 verse 9 to 10, alalahanin ninyo ang mga nakaraang pangyayari. Inyong kilalanin, ako lamang ang Diyos at maliban sa akin ay wala ng iba. Hallelujah. Verse 10 po, sa simula pa itinakda ko na at aking inihayag kung ano ang magaganap. Sinabi kong tiyak na magaganap ang lahat ng balak ko at gagawin ko ang lahat ng gusto kong gawin. Hallelujah. Kasama sa balak ng Diyos na tayo i-develop ang ating pananampalataya. Yung mga dumarating sa ating mga trahedya, makikita natin na pamamaraan ito para mapatunayan na tayo ba ay talagang magtatapat sa ating Diyos. Sa panahon ba ng COVID-19, may mga nagtapat pa ba? Sa panahon ng mga talagang matinding mga pagsubok, kailangan nating magtapat talaga sa ating Diyos dahil ang Diyos mananatili siyang tapat sa buhay natin. Dahil kasama na dito sa napakadakilang plano ng Diyos ang ating kaligtasan. Nakatakda na ikaw, kapatid, na maliligtas, na maaabot ng mensahe ng ating Panginoon at napabilang na tayo sa tinatawag na Universal Church. Hallelujah. Wala na ditong namamagitan, wala ng Griego, wala ng Hudyo, wala ng Hintil. Iisa na tayo sa katawan ng ating Panginoong Hesukristo. Kapag ikaw ay naniniwala at nananampalataya kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas mo, napabilang na po tayo mga kapatid. Romans chapter 8 verse 28, alam natin sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya. Silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Hallelujah. Sa sino mang umiibig sa ating Panginoon, mabuti man yan o ano man yung kalagayan o masama mang kalagayan yan, tandaan mo, nakapaloob yan sa plano ng Diyos sa buhay natin. Magtiwala lamang po tayo sa ating Panginoong Diyos. Alalahanin natin ang kabutihan ng Diyos sa anumang sitwasyon ng ating buhay. Minsan napapanood natin sa TV, di ba, nagkakaroon ngayon ng gilian ang Pilipinas at ang China. Kung titignan natin, talagang walang kalaban-laban ang Pilipino. Pero tayo naman, dapat alam natin kung sino tayo, yung identity natin bilang Pilipino. Ano ba ang mga Pilipino? May kilalang, may tunay na Diyos at may tunay na sinasamba. Bakit hindi tayo lumuhod sa Panginoon at ipanalangin natin yung mga pangyayaring ito? Magpakumbaba tayo sa ating Diyos at ang Diyos ang bahala. Naalala ko lang tuloy yung laban ni David at ni Goliath.
Talagang kung titignan naman natin, talaga namang walang kapanapanalo dito si David. Dahil napakaliit niya. Itong si Goliath, talagang napaka-eksperto nito sa labanan. Bukod sa napakalaki niya, kaya nga in-underestimate niya si David. Ganun po sa panahon natin kinalalagyan. Pero nasabi ni David, tika lang, sino ba to? Wala namang Diyos to. Wala namang Diyos na kinikilala to. Tayo mga Kristiyano, taasan po natin yung level ng pananampalataya natin. Alam natin yung Diyos ng Pilipinas ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. Siya yung Diyos noon na ngayon hindi nagbabago. Siya ang may likha ng langit at ng lupa. Bakit hindi tayo dumunog sa Kanya? Panatilihin natin ang kapayapaan sa bansang Pilipinas. Dahil alam naman po natin, ambassador tayo ni Kristo, tagapagdala ng kapayapaan, tagapagdala ng pag-asa. Gawin po natin ang pairalin natin ng pag-ibig. Kapag nasa panig ka ng Diyos, siguradong magigiba yung gustong manira. So mahalagang mapag-aralan natin kung papaano ang Diyos ay kumikilos sa ating buhay upang tayo ay makapagtapat tayo sa Kanya. Hallelujah. Sa buhay po natin minsan mga kapatid, kailangan din po natin lumalayo minsan sa grupo. Kailangan nating makipagniig sa ating Diyos na makapangyarihan. So mga kapatid, paano tayo makakapanatiling nagtatapat sa Diyos? Unang-una po mga kapatid, pag-aralan natin lagi ang Kanyang mga salita. Pangalawa mga kapatid, pag-alala sa pagkilos niya sa ating buhay. Pangatlo po mga kapatid, pakikinig at pagsunod sa tinig ng Diyos. Hallelujah. Yung pakikinig, ito yung masarap na kalagayan. Yung nakikinig tayo, nandun tayo sa ating local church, may mga nagsishare ng Word of God. Nakikinig tayo, naka-aircon pa tayo, ang sarap-sarap. Pero mga kapatid, wag natin kakaaligtaan. Yung pakikinig natin, dapat ito ay may pagsunod sa tinig ng Diyos. Ano ba ang pinagagawa sa atin ng Panginoon? Hindi ba? Ang Diyos, andyan siya May tinig, may salita ang Diyos. Kung aalala po natin sa John chapter 6, ang Panginoong Hesukristo, nangaral po siya. Maraming sumusunod sa Kanya. Nung nakakain sila, lalong dumami. Nung nagpagaling ang ating Panginoong Hesukristo, maraming sumusunod sa Kanya. Talagang naging tanyag siya. Marami ang nakikinig pero hindi naman nakakaunawa. Minsan sa isang simbahan, may mga pinagpala pero meron ding hindi pinagpala. Merong nananabik, talagang tuwan-tuwan. Makikita mo talaga sa kanila na talagang napagpala. Pero bakit yung iba parang malungkot? May mga nakikinig at hindi sumusunod. Isa din po sa mga halimbawa dito dahil narinig niya ang panawagan ng ating Panginoong Hesukristo, isang mayamang lalaki. Panginoon, ano po ba ang dapat kong gawin upang ako ay maligtas? Ang sabi ng Panginoon, sundin mo ang kautusan ni Moses. Sabi ng isang binatang mayaman, mula pa lamang po ng pagkabata, nasunod ko na po yan. Grabe, antindi, Okay, sige. Kung nasunod mo na yan, sabi ng Panginoon, alam kong mayaman ka, ipagbili mo ang iyong mga kayamanan at ipamigay mo sa mahirap at sumunod ka sa akin. Nalungkot ang binatang mayaman at hindi niya kayang gawin. Talagang ganun po. Minsan talaga, ang pakikinig po natin sa salita ng Panginoon, talaga pong nananawagan ito ng pagsunod. Hindi pwedeng narinig mo lang at wala na, tapos na. At ang panawagan ng Panginoon, pasanin ninyo ang aking krus. Ayaw na. Ano nangyari? Mga kapatid, yan ang problema minsan na nagsasabing Kristiyano. Marami ngayon magsasabing Kristiyano pero pagdating sa mga misyon o yung pinagagawa ng ating Panginoon sa Matthew chapter 28, wala na, iiwan na. Iilan na lamang po talaga ang nagmimisyon. Yan ang malungkot na katotohanan. Kaya nga, ang ating Panginoong Hesukristo nalugod kay Abraham dahil sa pagsunod. Hindi naman alam ni Abraham kung saan siya dadalhin, pero sumunod. Nung tinawag siya ng Panginoon, sumunod. Diba? Makikita natin yung pagsunod, napakahalaga. Sa 1 Samuel, mababasa po natin, mas kinalulugda daw ng Diyos ang pagsunod kaysa anumang mga handog. Kaya nga ang tanong nung sa 12 apostoles niya, kayo din ba'y aalis na katulad nila? Pero si Peter ang napakatapang. Sinabi niya, nasa iyo ang buhay, kanino pa kami pupunta? Diba? So mga kapatid, tandaan po natin, matuto tayong magtiwala sa Diyos sa pamamagitan ng pagkilala sa tinig niya. Kasi sa panahon din po ngayon, sa pagkakaiba ng tinig na umaagaw sa atin ng atensyon, meron din po sa panahon po natin kinalalagyan mga kapatid. Dalawang klase ng tinig ang naririnig natin ngayon. Kung wala ang banal espiritu sa buhay mo, tinig ng mundo ang maririnig mo. Alalahanin niya,
punong-puno yan ng pag-aalala at ang gusto niyan, makasarili lagi. Ang tinig na yan, dahil natatakot kang mawalan, lahat na lang, nasa iyo, akin yan lahat. Swero kapag yung tinig ng Diyos na ang gusto ng Diyos, pag-ibig, pagmamahalan, ang paiiralin sa lahat upang mahayag si Kristo sa buhay natin. Tandaan po natin yan, nakilala ang mga Kristiyano noon dahil sa pagmamahalan. So mga kapatid, ang sabi dito sa John chapter 13 verse 27, nakikinig sa akin ang aking mga tupa, nakikilala ko sila. At sumusunod sila sa akin, yung para yung katangian. Kapag nakikinig ka, susunod ka. So ano man pinakikinggan, o ano man pinakikinggan mo, gaya nung alam ng ating Panginoong Jesucristo, kaya nga hinalimbawa ang mga Kristiyano sa mga tupa, masunurin. Sumusunod, hindi po sapat na tayo po'y nakikinig lang, mga kapatid. Sanayin na natin ang ating sarili sa pakikinig na salita ng Diyos ngayong tayo'y napabilang na sa mamamayan ni Kristo. Ang mga pastor ay tinawag ng Diyos para marinig ng mga tao ang kanyang panawagan. Hallelujah. Tatak yan ng isang tunay na Kristiyano. Mahalaga sa atin ang araw ng pagsamba. Mahalaga sa atin ang bawat gawain ng ating Diyos. Mahalaga sa atin na naririnig natin lagi ang salita ng Diyos sa panahon na ating kinalalagyan. Kaya nga sabi dun sa Ephesians chapter 4 verse 11 to 12, at binigyan niya ang ilan ng kaloob upang maging mga apostol. Ang iba na may mga propeta, ang iba'y ibanghilista at ang iba'y pastor at guro. Hallelujah. Ano daw ang layunin? Ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng mga banal para sa ikatitibay ng katawan ni Kristo, ang iglesia. Hallelujah. Hindi ito kompetensya. Hallelujah. Kaya pala naglagay ang ating Diyos ng pastor, guro o evangelist para ito sa ikatitibay ng katawan ni Kristo. Kaya nga lahat tayo meron tayong mga kaloob na dapat nating gamitin sa paglilingkod sa ating Panginoon. Mula na naging Kristiyano ka, merong kaloob na ibinigay sa iyo ng Panginoon. Gamitin po natin ito. Madalas kasi gusto lang natin minsan ayon lang sa ating comfort zone sa paglilingkod sa Panginoon. Minsan lalabas ka dyan. Minsan yung mga bagay na hindi mo dating ginagawa nung hindi mo pa nakikilala ang ating Panginoong Jesucristo, doon ka lang sa lugar na yun. Pero ngayon, merong kilos ng banal na Espiritu sa buhay natin. Bakit nagiging mahalaga sa atin ang bawat fellowship? Pagkilos po yan ng banal na Espiritu sa buhay natin. Nangungusap ang ating Diyos sa bawat pagtitipon at pag-aaral ng kanyang mga salita. Hallelujah. Mga nanay, Mom's Fellowship every Friday, 7 p.m. Inilagay ng Diyos yan. Ang layunin yan, mapatatag ka sa iyong pananampalataya. Kaya wag nating babaliwalain ang mga fellowship na ito. Mahalaga ito eh. Kung walang nakahayag na salita ng Diyos dyan, sigurado walang lalago sa pananampalataya. Kaya nga tinitiyak namin, every fellowship na ganito, may salita ng Diyos na nahahayag. Kaya nga dapat sa lahat ng mga nanay, kayo ma'am, once a week lang naman po ito, bigyan natin ito ng halaga. Mahirap po, mahirap dahil ang kaaway po natin ngayon, talagang double time siya. Lagi siyang umaatake. Kung wala kang feeding ng salita ng Diyos, ito lang naman yung pwede nating ipanlaban sa kanila. Pahalagahan po natin ito mga kapatid. Dahil sabi dito sa Romans chapter 10, kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig. At ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. Hallelujah. Hindi lalago ang isang tunay na Kristiyano kung hindi ka nagpapahalaga sa salita ng Diyos. Mahalaga ang ating Kingsmen Fellowship tuwing Thursday, 8 p.m. dahil may salita ng Diyos na nahahayag sa mga pagtitipong ito. Sa aming mga tatay, nakita na namin ang kahalagahan ng Kingsmen Fellowship. Dahil ang mga tatay ay leader ng kanilang mga tahanan, mahalaga ang tatay sa isang tahanan. Hallelujah. Kaya nga ang salita ng Diyos ang siyang pinakamahalaga sa amin sa pagtitipon namin. Kailangang mapid kami ng salita ng Diyos. Hindi kami uuwi sa aming mga tahanan na hindi kami napipid ng salita ng Diyos. At kami po'y naniniwala sa aming bawat hakbang patungo sa gawain ito, may Diyos kaming kinikilala. At ang alam namin, dadaling kami ng Diyos para kami mapagpala ng kanyang mga salita. So mga tatay, mahalaga sa atin to. Alam natin ito na ang Kingsmen Fellowship, minsan malalayo pang lugar, minsan naghahanap buhay pa, binibigyan natin ng pagkakataon ito para makapakinig ng salita ng Diyos. Huwag nating babaliwalain, huwag natin kung sisinuhin lang kung sino yung na mga speaker na inilalagay dito. Dahil alam natin, inilagay ito ng Panginoon, anoint ng banal na Espiritu ng Diyos. At alam natin sa bawat scripture reading pa lamang na nababasa natin, ang banal na Espiritu ng Diyos na nagpapaunawa sa atin. Hallelujah. So mahalaga din po ang tulong ng banal na Espiritu sa buhay natin. Romans chapter 8 verse 16, ang Espiritu ang nagpapatotoong kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. Ayun yung tatak ng ating kaligtasan.
Kaya nga sa mga tunay na may banal na Espiritu ng Diyos, pinananabigan natin lagi ang gawain ng ating Panginoon. Isang patunay na nasa atin ang banal na Espiritu kung pinahahalagahan natin ang tinig ng Diyos. Every Sunday, araw ng pagsamba, walang dapat umaagaw dyan o nagpapadistract. Kung sinasabi mong Kristiyano ka, sasamba ka pagdating ng araw ng linggo dahil makaka-fellowship natin ang mga katulad natin mananampalataya. Dahil darating ang panahon, tayo din po ang magsasama sa langit. Kaya nga, hanggat naririto pa tayo sa lupa, pagbutihin na po natin ang ating pagtitipon para pagdating dun sa langit, mas lalong masaya pag nagsasama-sama na po tayo dun, mga kapatid. So mga kapatid, isang napakagandang paalala sa atin na paano tayo nakakapanatiling nagtatapat sa Diyos. Kailangan pag-aralan natin ang kanyang mga salita, pag-alala sa pagkilos sa atin ng Diyos sa buhay natin. And yung pangatlo po, yung pakikinig at pagsunod sa tinig ng Diyos. Mahalaga po ang pagsunod, mga kapatid. Nung narinig na natin ang panawagan ng Diyos, mas maganda sumunod na po tayo. Huwag na nating patigasin ang ating puso. Mahirap po yan, mga kapatid, na nilalabanan natin ang tinig ng Diyos o ang ningas ng banal na Espiritu sa buhay natin. Mahirap po. Tayo din po ang mahihirapan. Ang gustong-gusto ng Panginoon, pagpalain tayo dahil nga nagmamatigas tayo, kaya nahihirapan tayo, kaya hindi tayo napapagpala. So mga kapatid, sa aking pagtatapos po, mga kapatid, mga Awit chapter 91 verse 14 to 16, habang nabubuhay tayo ngayon sa mundong ito, mga kapatid, matuto na tayong magtapat sa ating Panginoon dahil ito po ang benepisyo. Kung babasahin natin yung mga Awit 91 mula simula hanggang dito, hanggang sa dulo, napakaganda nito. Ito yung parang conclusion nito eh. Ang sabi ng Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sino mang taong ako'y kikilalanin. Verse 15, kapag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasaklolohan. Aking ililigtas at ang bawat isa'y pararangalan. Hallelujah. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalahan ng mahabang buhay at nakatitiyak, tatamuhin nila aking kaligtasan. Kapatid, grabe. Isa lang ang masasabi ko, ang ganda ng benepisyo ng katapatan, pagtatapat natin sa Panginoon. Ang ganda na sinabi ng ating Panginoon. Ang sabi niya doon, ililigtas ko ang mga tapat sa akin, iingatan ko ang sino mang taong ako ikikilalanin. Hallelujah. Kapatid, ang panawagan sa atin ng Panginoon, may dahilan kung bakit nilikha tayo sa mundong ito. Ang panawagan ng Panginoon, magtapat tayo sa tunay na Diyos. Maglingkod tayo sa tunay na Diyos. Ano ba mga dapat natin ipagtapat sa ating Panginoon? Alam naman natin yung tatlong kung maaalala ninyo, yung talent, treasure, saka yung time. Mahalaga yan sa Panginoon. Meron ibinigay sa iyo yan na kailangan din pong ipagtapat natin sa ating Panginoong Diyos yan. Mauunawaan natin yung Diyos, hindi man siya nagkulang sa atin, hindi niya tayo pinabayaan. Ano mang sitwasyon sa buhay natin na maaari na hindi magagandang nangyayari, ayon niya sa napakagandang plano ng Diyos, ayon niya sa katapatan ng Diyos sa buhay natin. Magpatuloy lamang po tayo, mga kapatid. Sa panahon po natin kinalalagyan, tandaan po natin na may pangako ang Diyos na tunay na mapapanghawakan natin ang katapatan ng pangako ng Diyos na pwede natin panghawakan sa panahon na ito. Kapatid, naway napagpala po tayo sa isang napakagandang mensahe ng ating Panginoon. Ang ganda ng benepisyo ng pagtatapat sa ating Diyos. So mahirap gawin, pero humingi lagi tayo ng tulong at lakas ng loob para sa ating Diyos. Napalakasin tayo, patatagin tayo sa ating pananampalataya upang patuloy tayong makapagtapat sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Naway mga kapatid, naway napagpala na naman muli tayo sa napakagandang panawagan po ng ating Panginoon. At ako'y naniniwala sa mga oras na ito, nananabik ka na makapiling ang ating Amang nasa langit. Mga kapatid, sumainyo nawa ang kagalakan, kapayapaan at pag-asa at patuloy nating ipahayag. Sa pangalan ni Jesus may kagalingan, sa pangalan ni Jesu Kristo may buhay na walang hanggan. God bless and God first. Purihin ng Diyos na dakila.